Hey guys, welcome back to my channel. Another day, another luto na naman. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Ang lulutuin po natin for today ay ginisang ampalaya na walang kapait-pait. Pero before that, samahan niyo po muna akong mag-harvest ng ating ampalaya. Ayan. Nandito na po tayo sa ating garden and manguha po tayo ng mga ampalaya. Ayan, ito po yung mga nakuha ko. Hindi po siya medyo ganong kalakihan guys. Kasi ang seeds po pala nito ay nabili ko lang po sa merkado and yung seeds po ay itinanim ko. Ayan, kunin lang po natin yung mga pwede nang lutuin. Actually, mga 2 puno lang po itong tinanim ko na ampalaya guys. 2 puno lang po yung tumubo and nagtuloy-tuloy. Pero ang dami niya pong bunga. Pero ngayon, ito lang po muna ang kukunin natin. And ayan, yan na po yung nakuha natin sa garden. Hiwain lang po natin ito. And make sure guys na tanggalin po talaga yung puti or yang nasa loob. Yan, kayo rin po niyo ng mabuti. Yan, ininiwa ko na po siya ng paganyan. Yan, ganun pa din. Niniwa ko na po siya lahat guys and kinuha ko na po yung loob niya para po mas mapadali po tayo. Ayan, hiwain ko lang po muna itong lahat. And chinap ko lang po siya ng paganyan guys. Huwag po masyadong manipis and huwag po masyadong makapal. And after nito guys, ituturo ko po sa inyo kung paano po ito mapapawala ang pait ng ating ampalaya. Ayan, continue lang po tayo sa paghihiwa. Ayan, okay na po itong lahat. Ayan, sa tubig po, ilagay po natin ito sa bowl na may tubig. Ayan, and before po tayo mag-proceed guys, sa pagpawala po ng tubig nito, ay hugasan po muna natin itong ating ampalaya ng mga 2 to 3 beses. Pagkatapos guys, ay ilagay po natin ito sa bowl na may tubig, yung katamtaman lang po, yung sakto lang malubog siya, and lagyan nyo po ng maraming asin. And pagkatapos nyan, iset aside nyo po, and hayaan nyo lang po siya doon nakababad sa tubig na may asin ng mga 15 to 20 minutes. And ayan, nagayat na po ako dito ng ating mga sahog. And naghiwa lang po ako dito ng red bell pepper, onion, and itong ating garlic. Ang ginamit ko pala dito na bell pepper guys ay isang buo. And yung ating red onion ay isa rin. At yung ating garlic ay 6 cloves. Ayan, okay na po itong ating mga lamas. Isunod na po natin hiwain yung ating pork. Ayan, hiniwa po ko lang po siya ng paganyan. Yung ganun kalaki lang po, yung katamtaman lang. And by the way guys, gagamit din para tayo dito ng 2 itlog. Ayan, tapusin lang po muna natin itong hiwain. And saka po tayo magluluto. By the way, masarap din po pala ito pag may hipon guys. Kaso wala po ako nabiling hipon. Pero okay na po ito. Masarap na po ito. Sarap po talaga nitong ginisang ampalaya guys. Wala po talaga siyang kapait-pait. Pagkatapos ko pong lutuin, kinain na po namin. And wala po talagang natira, na ubos po lahat. Ayan, tapos na po tayo dito maghiwa. Magluluto naman po tayo. Ayan, dito sa pan, naglagay lang ako ng mantika. And pag mainit na, ilagay po natin yung taba ng ating pork. Ayan, gisayin na po natin ito. I-fry po muna natin ito until po ito mag-crispy. Ayan, halo-halo lang po guys para hindi po siya tumalsik. Ayan, pagkaraan po ng ilang minutes guys, ayan na po siya. Medyo luto na po yan. And ilagay lang po natin ito sa gilid and magpa-fry lang po tayo ng garlic. Ayan, nilagay ko na yung garlic. And ayan,
Haluin lang po natin ito until mag-light golden brown. Ayan, okay na yan. Ilagay na po natin yung ating onion. Ayan, hinalo-halo ko lang guys. Pag okay na po itong ating onion, pwede na po natin ilagay itong ating red bell pepper. Ayan, ganun pa rin. Halo-haloin lang. Ayan, isunod na po natin ilagay yung ating pork. Ayan, minix ko lang po yan ng mabuti guys. Dapat lutuin po muna natin ng maigi yung ating pork. Saka po natin ilagay yung ating ampalaya. Kasi yung ampalaya po guys ay madali lang po siyang maluto. Ayan. Nalo-halo ko lang po ito. And takpan. After po ng mga ilang minutes, ayan. Okay na po atong ating pork. Pwede na po natin ilagay yung ating ampalaya. And sa paglalagay po nitong ampalaya guys, wag niyo po masyadong haluin pag hindi pa po siya masyadong luto. Haluin lang po niyo ng konti guys. Ayan. Ayan, okay na po yan. Atin na po itong takpan. And wait lang po natin mga ilang minutes. Pag medyo maluto na po siya. Ayan, after po ng mga 3 minutes guys. Ayan, medyo luto na po ito. Mix lang po natin ito ng mabuti and magtakpan po natin ito and wait po tayo ng another 3 minutes. Ayan, after 3 minutes guys. Ayan, luto na po yung ating ampalaya. Ayaw ko pong i-overcook yung ampalaya guys. Mas masarap po ito siya pag medyo crunchy pa. Ayan. Maglalagay na po tayo dito ng 2 eggs. Dapat po ay hindi po batihin yung eggs guys. Diretso na pong ilagay dito sa kawali. Ayan. Mix lang natin guys. Para makombine po siya sa ating ampalaya. Ayan, mix lang na mabuti. Okay na po itong haluin yung ampalaya guys. Kasi luto na po ito. And timpla po natin ito ng asin at paminta. Ayan, pagkatapos niyan ay i-mix po natin ito ng mabuti. Napakasarap po talaga nitong ampalaya natin guys. Pag ganitong tricks po yung ginamit nyo ay talagang siguradong wala po talagang kapait-pait yung ampalaya. Ayan, takpan lang po natin yan para matunaw po yung nilagay nating pampalasa. And nakalimutan ko pala guys, maglalagay po pala tayo dito ng oyster sauce. Konting-konti lang po. Padagdag lasa lang po ito. Ayan. And takpan po natin yan. And luto na po ang ating ginisang ampalaya na walang kapait-pait. Try nyo pong lutuin ito guys, napakasarap. Yan lang po. Bye! Thank you for watching. God